pondo, yes, ng mga bayan, Wala. kawawa po yun. Ang meron lang talaga na magiging grabe ang photo operation bukas, Cebu Okay. and Iloilo. Mhm. Why Cebu and Iloilo? Dahil? Kung iuugnay mo sa politika, Mm. because Cebu has almost 3 million votes. Mhm. Iloilo have meron 2 million votes, mahigit. Oo, kaya So nakafocus doon. targeted yung kung saan ipamamahagi yung 20 pesos per kilo. Paano yan, Sir Jay? Sabi ng Malacanang, fake news daw yung Oplan Horus ba yung nabanggit mo kanina? At saka nagkaso pa si Majo Dalipe sa Manila Times. Oo. Libel case. Siguro ang unang tanong dyan, Congressman Dalipe, pirma mo ba yun o hindi? No? Mm. Kung magigiling man yung 10.1 na palay, ang kalalabasan lang niya nasa 7.1 million bags of rice. Kung pagbabasihan ngayon, halimbawa, sample Cebu. Ang Cebu, ang bilang ng sako ng bigas na nandyan lang sa bodega ng NFA Cebu ay nasa 12,000 bags. 12,000 bags. Isipin mo, ilan lang ang mabibigyan yan. Doon sa plano ng DA, no? As per announced by Secretary Kiko Chu Laurel, maximum na yan, maximum of about 30 to 40 kilos per month ang bawat bawat pamilya na Cebuano. Sir Jay, itong mga crucial na Yes. panahon na ito, 2 linggo bago po ang eleksyon, ano po ang nakikita ninyo na magiging trend, magiging batayan ng ating mga kababayan sa pagpili po ng mga ibobotong kandidato sa 2025 midterm elections? Ayaw kong pag-isipan ng iba na tayo ay very subjective, ano? Pero lahat ng indications, ako naranasan ko na mangampanya ng buong Pilipinas, national elections. At ngayon lang ako nakakita ng kumakampanya yung kabila, ang isinisigaw yung kabila. Example dyan, kung meron kayo, yung mayor ng Pitugo, Zamboanga del Sur. Talagang panay ang sigaw niya ng BBM. Ang sigaw ng tao, Duterte. So, kahit saan magpunta, si suspended Governor Gwendolyn Garcia, uminit ang ulo, binunot na yung mikropono dahil sigaw siya ng sigaw ng BBM, ang sinisigaw ng tao, Duterte. Ganon din yung gobernador sa Garbaria ng Negros Oriental. So, if you ask me, this is phenomenal, no? Ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas na 12 days before the elections, people are already manifesting, no? Yung kanilang choice. Wala akong nakita pang campaign trail ng alyansa na ganun ka dami yung tao. You go to Calamba, pumunta ka ng Mangaldan, pumunta ka ng Davao Oriental, Negros, Cebu. Grabe, Sugod, Leyte. Grabe yung manifestation ng tao, no? So, kung ito ay pagbabasihan, kung nagkataon na may eleksyon ngayon, palagay ko landslide. Landslide yung mga kandidato pagka-senador ng Duterte, no? Kung may plus 2 man, may plus 2, no? Kasi merong mga iba't ibang choice ang tao. Pero yung 10, tingin ko anong tawag nito? Halos nakatitiyak na, no? Na talagang susuportahan ng mga tao. Of course, pananaw ko lang yon. I may be wrong, no? Pero sabi ko nga sa inyo, base sa karanasan, no? Nung kami nangangampanya para kay yumaong Senador Raul Roco, ganun din nung unang kumampanya kami for Senator kay then Board of Investment Director Gloria Macapagal Arroyo, nung unang tumakbo siya bilang senador, no? Ito yung
And even previous to that, noong unang sumalya sa politika, ang yumaong Rene Sagisag noong 1987, ito na yung mga indications eh. So, it were not as if ang sinasabi natin ay parang hinugot lang sa hangin. Pero ito ay, anong tawag nito? Sabi ko nga, nagdidiskusyon kami rito sa aking maliit na purok kanina ng mga leader dito sa aming barangay. Tingin ko, aminin man at hindi, na kasi midterm election ito, MJ eh. Aminin man at hindi na kahit na gumawa pa sila ng milagro, Hello Garcia o Hello Garcia, palagay ko mahihirapan ng gumawa ng milagro, no? Magiging masyado ng masalimuot, even from a technical point of view. Even if tingnan natin doon sa aspetong technical na pwedeng magdagdag bawas ng plus or minus 200, 280,000 votes for each of the candidate in the bottom 10, no? 10 to 12, mukhang mahihirapan na, no? It would be unjustifiably kumbaga suicidal, no? Masyadong magiging obvious yung pandaraya kung sakali man merong ganon, no? Ayaw kong isipin na merong ganon. Kasi nga tayo ay naniniwala na ang Pilipino ay marangal, no? At ayaw kong masira yon. That is why I am pinning my hope in the independence and probity of the Commission on Elections, Jade. Tsaka alam mo, Sir Jay, no? Mukhang pumapasok no yung salitang kimera. Alam mo yung term na yan, Sir Jay, yung metaphor na yan dahil alam mo naman sa metodolohiya, pag sinabi mong kimera, ano yan eh, isang halimaw, mythical na halimaw, no? May ulo ng leon, katawan ng kambing, mutot ng ahas. Kumbaga parang pag in-imagine mo siya, maganda, pero hindi siya makatotohanan. Tulad na lamang ng nangyaring pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Kimera siya sa 2022 elections, pero ginagawa nilang makatotohanan ngayon sa eleksyon na naman. Ano ang... maganda yung binuksan mo at kung mamarapatin mo mamaya, Yes, pag-usapan natin ng maayos dahil hindi naman kailangan sa'yo. Ako isang magsasaka ng palay, no? Simula nang pumutok itong balitang ito na meron ng available na 20 pesos per kilo, talagang the researcher in me ay talagang binuhos ko na ang halos lahat ng aking kakayanan, no, sa pananaliksik para may paliwanag natin ang gusto. Itong kahit na siguro yung mga nasumusubaybay sa atin sa Facebook, nababasa nila yung series of research and explanations natin dito, no? So mamaya when the right time is available, pwede nating tukuyin yan kasi alam mo, yan ang issue na siguro masasabi natin pinakamalapit sa sikmura ng mamamayang Pilipino. Anong messaging yan, Sir Jay, na ipinapakita sa taong bayan? Sa Bisaya pa, nakatamay jud sila sa utok sa mga Pilipino, ngawa kabantay sa ilang ginabuhat na parang naliliitan sila sa utak ng mga Pilipino na hindi nakakatunog sa mga ginagawa nilang ganyan, ng mga hakbang? Ito ay bahagi ng, alam mo, kasubuan na ito, MJ eh. Kasi pag nilimi mo yung 74 pages na Oplan Horus, kasama ito, no? Yung napabalita, yung nag-leak sa Manila Times, no? Kasama yan yung mga desperate moves, no? To win yung CDE, no? Yung masang Pilipino, especially those who are in the sub-marginal group. Pero itong nakakalimutan nilang i-factor yung pag-aaral sa sociology, no, o sa lipunan gumagalaw. Kasi yung ayuda na bahagi ng 8 billion or 9 billion na inilaan nila dyan sa Oplan Horus, kasama dyan yung pagbibigay ng MAIX, TUPAD, 4Ps, AKAP at kung ano-ano pa. But ang barometer dyan, tingnan mo very clear barometer is Davao City.
Ang sabi ni Carlo Nograles, yung kandidato ng alyansa, almost 80% ang sa naninirahan sa lungsod ng Davao ang na-reach out nila sa ayuda. But doon sa non-commission survey na isinagawa ng aking alma mater, University of Mindanao, no? Lumabas doon ang may gusto lang, no? In other words, tumanggap yung tao ng ayuda, pero ang may gusto lang 5.1%. Yun lang ang kumabig kay Carlo Nograles. 95% or 90%, 91% went to former President Duterte, who has not even campaigned a single day dahil siya March 11 pa lang, wala pa yung March 28, in extraordinary rendition na siya doon sa The Hague, no? So, kung ito ang magiging basihan, barometer o sumbanan sa Bisaya pa, o siya pong magiging metrosan, no? Sa Tagalog pa, it is not working. Ayuda is not working. Ang alam na ng tao ngayon, pera nila yan, pinamimigay, tinatanggap nila, pero yung puso nila, yung damdamin nila, at yung iniisip nilang kinabukasan, yun ang ginagamit ng madlang people. Tsaka Sir Jay, if you will do the math, no? Pag sinabi kasing ibebenta nila ng mura at isasubsidize ng gobyerno, ang ibabayad niyan, taxpayers money pa rin. Taong bayan pa rin ang magbabayad. Ilang bilyon kaya yan? At ang tanong, masusustain ba kaya? Pagkatapos ng eleksyon. Ang hamon pa naman ngayon ni Chairman Garcia ng COMELEC para mawaksi yung naratibo na pamumulitika lang, hinimok niya ang administrasyon na ituloy itong pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas even after sa pagkatapos ng botohan. Okay, tingnan natin Ganito, para at least alam ng tao. Ang total number of rice, yung bigas, na nasa mga bodega, mahigit 300 bodega ng NFA sa buong bansa. Ang total lang as of kanina, bago tayo magsa-impapawid, MJ, ay 10.1 million bags of palay. Humay pa na palay pa yan. Ang actual na bigas na available sa bodega is only 1.2 million bags o sako, no? At kung magigiling man yung 10.1 na palay, ang kalalabasan lang niya nasa 7.1 million bags of rice. Kung pagbabasihan ngayon, halimbawa, sample Cebu. Ang Cebu, ang bilang ng sako ng bigas na nandyan lang sa bodega ng NFA Cebu ay nasa 12,000 bags. 12,000 bags. Isipin mo, ilan lang ang mabibigyan yan. Doon sa plano ng DA, no? As per announced by Secretary Kiko Chu Laurel, maximum na yan. Maximum of about 30 to 40 kilos per month ang bawat bawat pamilya na Cebuano. No? After that, kasi yun lang ang kaya. After that, kung sakali meron pa sa susunod na buwan, mababawasan na yan to 20 kilos ang isang buwan. So, entonces, dito sa pagitan ngayon, 12 days, bago mag-eleksyon, ang mangyayari dyan, nasa 1 kilong bigas lang. Walang Pilipinong pamilya na kumukonsumo lamang ng 1 kilo isang araw. Maliban na lang kung nilulugaw yan, Jade. Sa madaling salita, hindi siya makatotohanan. Number 1. Number 2, ang aktual na presyo ng bigas na yan, ayon mismo sa NFA, ay 48 pesos. Well-milled rice. Ito yung pinakita nila kahapon doon sa photo operations na puti. No, na kunyari sinusubo nila,
Pero wala namang gagong Pilipino na susubo ng puro kanin, wala man lang kahit asin o bagoong, di ba? So, sabi ko nga, ito yung pinaka-cheap na, anong tawag nito, palabas, no? Ngayon, doon sa 48, dati na yung binebenta ng NFA sa 33 pesos per kilo. Sa madaling salita, kung isa-subsidize yan, ang mangyayari, pumapatong, gumagastos ang gobyerno ng 28 pesos. Pero actually, hindi po ganon. Kasi, yung doon sa 33 pesos, meron ng subsidy yung NFA from the General Appropriations Act. Sa madaling salita, meron pang kakulangan na 13 pesos. Doon po sa 13 pesos, kung walang pera yung munisipyo mo, halimbawa yung internal revenue allotment ng ano bang maliit na bayan sa sa Cebu. Sabihin mo na isang bayan, maliit lang ang IRA, pero hindi sila pwedeng bigyan. Mabuti itong malaman ng tao. Hindi sila magkakaroon ng 20 pesos na bigas bawat kilo kung walang perang manggagaling sa bulsa ng munisipyo. Kasi yung 5 o yung 6 pesos and 56 centavos, yan po'y manggagaling dapat doon sa bulsa ng munisipyo o ng probinsya. Maswerte ka kung kasing yaman ka ng Cebu. Eh kung kasing pobre ka ng Bohol o ng Siquijor sa Region 7, or kung galing ka ng Region 6, galing ka ng Eastern Visayas na palaging tinatamaan ng bagyo, saan mo pupulutin, saan mo kukunin yung 656 per kilo na manggagaling dapat sa IRA o sa pondo ng munisipyo? Kasi yun ang sinasabi ng guideline. Although, yan ang sinasabi ng guideline, ang sinabi naman ni Governor Gwen bago siya masuspinde, hindi lahat yan galing kay Marcos. Pero that's not the guideline as explained by Secretary Laurel sa panayam sa kanya ng mainstream media. So, yan ang, kaya magulo, anong tawag nito? Libog kayo ni siya, sabi ni siya pa, no? Nakakahilo sapagkat iba-iba ang sinasabi. Ngayon, ito pang isang as we speak, no? MJ, may dalawang bagyo pa parating sa Pilipinas. Ngayon, may low pressure area na nakapaloob diyan sa ITCZ, no? Intertropical Convergence Zone. Sa 9 days na yan, wag naman itulot ng Panginoon na magkaroon ng bagyo. 9 days lang ang inventaryo ng NFA. Mauubos yan. Saan kukuha ngayon ng pamalit? Halimbawa, sa 9 days, naubos ngayon dahil nagbenta eh. Kasi siyempre ako man, kung may available na 20, bibili ako. Di ba? Kukunin ko yung 30 kilos. Yung lahat ng kapitbahay ko dito sa baryo ko, bibili nun kung meron. So, in other words, consume yung buong 9 days inventory. Bumagyo. Saan kukuha ngayon ng pang-ayuda ang gobyerno? Wala. Because that is the maximum. Even if under the new RTL, no, Rice Tarification Law, dapat 15 days ang inventory dahil puno nga ng bigas. Yung mga bodega, walang paglagyan, hindi sila makabili. No? Sa mga magsasaka ng palay dahil halos patapos ng harvest ngayon. Wala silang mabili dahil wala silang mapaglagyan. So ito ngayon ang problema ng tag-20 bigas, no? Inaral ba nila ng mabuti? I hope so. But it looks like they did not, no? Because number one, almost 5 billion ang isa-subsidize ng national government. Saan kukunin yun? Sabi ng Secretary of Agriculture, galing sa special funds ng Pangulo. No? Oh, fine. Meron siyang special funds. Pero yung local government, yung counterpart, wala eh. Pangalawa, merong prohibition sa COMELEC na hindi ka pwedeng gumastos ngayon. Unless, of course, the COMELEC will issue today a special resolution authorizing the use of trust fund or whatever emergency fund in the local government kung meron sila.
So ito yung mga problema na dapat nauunawaan ng tao. Opo. Hindi natin pinag-uusapan ito kung bulok yung palay o yung bigas. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sitwasyon ng bigas sa ating bansa. Yes, sir. Oo. At inaasahan nga natin, Sir Jay, na sa Mayo 1, bukas ata, ay sisimulan na Bukas, natin. Labor Day. Oo, roll out na nitong 20 pesos per kilo ng bigas. Correct. At syempre, hindi lahat po ng mga Pilipino. Syempre, di ba, selective lang. Yung mga indigent families lang. Yung mga single... Okay, linawin natin. Oo, linawin natin yan. Number one, wala sinabing indigent. Mhm. Doon sa guideline nila, basta butante, basta pamilya Pilipino, ba't ba ako nasasabit yung aking gilagid dahil hindi ko nasuot yung aking, mamaya isusuot ko yun, no? Ikalawang Para hindi beses na yan, Sir sumabit Jay, sa gilagid. Sa butanteng award, kanina, nadulas ka rin. Butante rin yun, per butante. Kasi, obvious naman, MJ. Kung walang eleksyon, hindi naman nila naisip yan. 3 years, hindi nila naisip yan. Kung kailan sila nagdedelikading, sa darating na eleksyon, sa kanila naisip eh. Di ba kaya nga ano yung title ng kanilang Oplan Horus? Meron silang titulo eh. Let me check kaya nga ang kanilang title sa Oplan Horus. Baka sinito eh. Fake news pa naman. Election Final Campaign Sprint. Sprint, takbo ba? Action plan. O, di ba? Nagmamadali. Pagka tumatakbo ka ng mabilis, kapag natisod ka, plakda ka talaga riyan. Opo. O, di ba? Oo. Kasi, So, ang ano rito is, sabi ko lang dito, no, hindi natin pinag-usapan kung maganda ba yan kasi, kunyari, paniwalaan natin na ito ay magandang well-milled rice, no? Bumili tayo. Pero sabi ko nga, kung 12,000 bags lang yung available ngayon sa Cebu, wala pang 2 oras, ubos yan. Sa Cebu pa lang. pero Sir Jay, itong 20 pesos per kilo ng bigas, available lamang ito sa mga Kadiwa store kung hindi ako nagkakamali? No. Iba pa yung Kadiwa. Nung nakita nilang, nagre-reklamo yung mga taga Luzon, di ba? Na yung mga taga Mindanao, bakit? Sila lang ba ang anak ng Diyos, yung Visayas lang? Nagsalita yung DA Secretary, hindi po. Meron din po sa mga Kadiwa store. Pero, ngunit, dadapwat, subalit, ang pagbebentahan lang ay, number 1, yung mga 4-piece beneficiary. Masa. Single parents, solo parents. PWD, persons with disability, and senior citizen. Yun lang ang pwedeng bumili sa Kadiwa Center, Jade. So iba pala yung nasa mga public market, iba pa yun. Yun pala yung tinutukoy ko kanina na po pwedeng yung sa mga Kadiwa store, yung 4 lang na nabanggit mo. Yes, hindi public market yung 20 pesos, Jade, Ito ay ipamamahagi sa pamamagitan ng mga distribution center. Sapagkat, remember, ang pwede lang bigyan yan ay yung may counterpart na pera na pondo 6 pesos and 56 centavos per kilo na local government. Kaya nga, pag binasa mo yung guidelines sa Cebu, mga basketball court sa mga barangay ang nakalagay na distribution center bukas. Opo. So, buena. So, advantage doon sa kaya na yung mga LGU na nabanggit mo ninyo. Pero doon naman sa mga hindi makakaya. Walang pondo. Walang pondo, yes. Na mga bayan. Wala. Kawawa po yun. Ang meron lang talaga na magiging grabe ang photo operation bukas, Cebu and Iloilo. Why Cebu and Iloilo? Dahil? Kung iuugnay mo sa politika, because Cebu has almost 3 million votes. Iloilo meron 2 million votes, mahigit. Kaya So targeted yung kung saan ipamamahagi yung 20 pesos per kilo. Paano yan, Sir Jay? Sabi ng Malacanang, fake news daw yung Oplan Horus ba yung nabanggit mo kanina?
tsaka nagkaso pa si Majo Dalipe sa Manila Times. Oo. Libel case. Siguro ang unang tanong diyan, Congressman Dalipe, pirma mo ba 'yon o hindi? No? Mm. Doon sa memo, pangalawa. Nagsisinungaling ba yung mga gobernador na nag-attend ng meeting? Oh. Iyan ang mahirap sa Malacanang. Kapag ka merong pangyayari at hindi nila gusto yung resulta noong mga pangyayari, sasabihin nila, fake news yun. Walang fake news dito. Saan ba nanggaling yung memorandum ng Oplan Horus? Sa kanila, sa lakas. Oh. Hindi naman nanggaling yan sa Manila Times eh. Nakuha ng Manila Times, inimprenta ng Manila Times. Nung dinabas ng Manila Times, nalaman ng taong bayan, saka nagsalita ang taong bayan, including social media personalities. Oh. Alam mo, kaya nga nung nagkaroon ng debate yun sa Manindigan, sa Channel 5, sa TV5, obviously, hindi yun ang tanong nila sino daw mas paniniwalaan. Mali po yung tanong. Alin ang totoo? Yun ang tanong dapat. Yung ba sinasabi ng mainstream media o yung opinion na isinusulat ko at sinusulat mo, Jade, MJ, na yung sariling pananaw doon sa issue na galing mismo sa gobyerno. Oh. Kaya huminto na sila kung ako kay Aling Clarissa, no? Kay Clarissa Castro, alias Claire Castro. They should stop telling people that this is fake news. Because the number one peddler of fake news is Malacanang and President Ferdinand Marcos himself, Jr. Oh, malinaw yun eh. Kung gusto nila, sampo ay anong tawag ito, resibo? Sabi ni Marcos, walang kahit isang pulis na pumasok sa KOJC na may baril. Number one na may baril si Torre nung pumasok. At saka yung lahat ng mga special forces, pati mga SWAT. Pati yung mga Amerikano sundalo na pumasok sa KOJC, naka-full battle gear. Tapos sasabihin na fake news, isampal nyo sa kanila yung video na yan. Kaya kung may peddler ng fake news, hindi social media people, itong gobyerno mismo. Kapareho niyan. Sinasabi nila, ang primero sabi nila lahat magkakaroon ng pag-asa sa 20 pesos per kilo. Hindi naman ganun ang guideline nila. So saan galing ang fake news? Sa gobyerno. Opo. At ngayon, sabi nila walang gastos ang galing lahat sa gobyerno, galing lahat kay Marcos sa special fund. Sabi naman sa guideline ng NFA at saka ng DA, merong counterpart yung local government na 6 pesos and 56 centavos per kilo. Yun. Sino ngayon ang fake news? Di ba? Oo. So hindi bigas pa lang yan. Oo, hindi natin masisisi, Sir Jay, yung mga tao na questionin yung timing nga nitong pagpapatupad ng 20 pesos per kilo ng bigas. Na ipatutupad pa lamang ito, hindi pa nga ito na ipatutupad, pero marami nang kumu-question dahil nga eleksyon na at may kaugnayan nga ito sa darating na eleksyon kaya ito na ipatupad. Ayun ang kanilang opinion. Para malinaw lang, Jade, no? Hindi tayo against. In fact, we welcome it. Matagal na natin inaantay yan eh. 2022 pa eh, di ba? Yes. Kaya lang, bakit selective? Yun lang naman ang tanong dyan eh. At bakit limited? Di ba? Why Cebu and Iloilo targeted? Why Region 6, 7, 8, and Negros region lang? Bakit? Because pag sinuma total mo yan, ako mapaglaro ang isip ko dahil researcher ako eh. Pag sinama mo lahat yung boto, galing, halimbawa maganyak nila yung boto, no? Galing sa Panay, galing sa Guimaras, galing sa Biliran, Samar, Leyte Islands at Negros, galing sa Bohol, galing sa Camotes, Siquijor at mainland Cebu. Pag pinagsama mo yan, that's a total of almost 8 million votes.
Pag naisalpak mo yan doon sa makina, mangisay kayo lahat dyan sa Duterte, walang lulusot sa inyo kahit isa. Naintindihan? At lalo na ngayon, Sir Jay, yung COMELEC, o hindi ko alam kung nailabas na ba ito, yung exemption nga nitong pagbebenta ng murang bigas sa pamamagitan ng kadiwa, abay parang Alam exempted ko may na. resolution na sila eh. Oo. May resolution na sila na exempting it, no? From ano diyan sa anong pangalan nito, sa pag-distribute, no? Remember, hindi to distribution, bentahan ito, ha? Oh. Hindi sa mga public Pagbebenta. market, kundi sa mga distribution areas. Center na nababanggit ko ninyo. Oo, kasi ang resolution ng COMELEC sa merkado eh. Oh, may yan pa isang ano eh. Oh. Pero ako, sabi ko nga, hindi tayo against yan. Mas gusto nga natin, ini-encourage natin yung madlang people eh. Kung meron ho kayong pambili at available yan, bumili kayo. Oh, lalo na kung, teka muna ha, nabanggit mo kasi yung Mercado Jade. Incidentally, merong bigas. Bigas ng palay, no? Bugas sumayba, huwag Bisaya pa. Na binibenta sa merkado at 22 pesos per kilo. Meron, may available dyan. Kaya lang, may iyang kainin ng manok o ng baboy, yung bigas na yan. Oh. Kasi talagang lokbo eh. Sir Jay, Sir Jay, kaugnay pa rin sa usapin ng eleksyon, politika at pamahalaan. Anong masasabi po ninyo dito sa resulta po ng Okta survey na nagsasabi na iturong si Pangulong Marcos Jr. ay nananatiling pinaka-trusted na government official sa Pilipinas? Kasi pagbabasehan mo yung komento ng tao, kahit mismo doon sa mga social media avenues ng pamahalaan, talagang galit na galit at taliwas doon sa resulta ng survey ng Okta. Alam mo, sayang yung Okta at saka yung Tangerine, no? Yan yung dalawang ginagamit ng administrasyon to soften the impact of legitimate, trusted study and survey group of SWS, Pulse Asia, and Publicus. Yan ang ano. Pero more than that, alam mo, simple lang eh. Simple lang. Magandang guide ang survey. In any undertaking, whether it is politics, business, or social development, maganda yan. Meron kang at least fundamentals na susundan. However, 2016, MJ, number 5 sa survey, si Rodrigo Duterte. Hindi nga siya, kahit picture taking nga sa ABS, nandun siya sa likod eh, tinatakpan pa ng mga ng mga amuyong doon sa ABS eh. Pero anong nangyari? Nagsalita ang taong bayan. Land is slide, sabi ni Saya, no? Kahit na nga may report na 21 million yung boto niya, ginawa na lang 16, lamang pa rin siya ng almost 5 million doon sa 16. Yun lang ang basihan eh. Now, I don't want to speak ill or with contempt diyan sa Okta, no, and Tangerine, but let us see. Kasi iba yung sinasabi ng katotohanan eh. Sample nga 2 days ago lang, Pitogo, Zamboanga del Sur eh. BBM, sabi ng mayor. Sa anong sigaw ng tao? Duterte. Oh. Baka nandyan, iparinig natin sa taong bayan para baka sabihin nila, sige. Habang hinahanap gusto naman tayo. Ito, pakinggan po natin, Sir Jay. Ito. Oh. Kung isinggan karong hakuna, way lain. BBM! Wag ko kanungo. Wala di ko kanungo. Dahil umulo. Una kung isinggan karong hakuna, way lain. BBM! Wag ko kanungo. Wala di ko Nabungol na. Gahit ang ulo, matigas na yung ulo eh. Inulit pa. Wala kang magagawa. Iba ang tao na. Iba na ang tao ngayon. Mulat na eh. Gising na ang tao. Yung nga, sabi ko nga sa inyo eh.
Isipin mo araw-araw yung pila sa Davao City ng ayuda. Ha? Talagang kung ikaw si Carlo Nograles, si Migs Nograles, sasabihin mo, wow, anong panama ni Pulong, kay Migs, no? Kay Bigaon, no? Walang panama. Pero anong resulta? Nung mag-conduct na ng qualitative survey yung University of Mindanao. Di ba? 91%. Correct. Oh. Hindi pa nakapangampanya yun kahit minsan, ha. Walang ayuda kahit sa kadako. Oh, Sir Jay. Diba? Oo. Oo. Kaugnay pa rin po dyan sa trust at approval ratings nga ng Pangulong Marcos Jr. Ito bang rollout ng 20 pesos per kilo ng bigas? At ngayon, simula din ngayong araw na ito hanggang sa May 3, may libreng sakay din dyan sa MRT. Hindi natin masisisi yung Maganda ating mga yan. kababayan na Maganda yan. maging, may iba kasi malisyoso na timing naman yung Skeptical. Oo, yung ganitong pagpapatupad, libre. Talagang kung ikaw ang makakabenepisyo, ay wow, magandang balita ito. Ano bang masasabi mo? Oo naman. Okay naman. Ayos yan, no? Kung bibigay nila 1 linggo or 12 days, fine. Magiging maaluan yan para sa mga manggagawang Pilipino. Kasi nga, ang antecedent niyan ay labor, di ba? Para mabenepisyuhan yung mga anak pawis, no? Dapat i-welcome natin, no? Pero, ngayon, ang question lang yung dyan, timing. hindi naman libre yan. Gagastos ng kuryente yan, gagastos ng sweldo ng mga tao. Sino ang magtapal, no? Sino ang magbabayad noon? Kaninong bulsa manggagaling? Yung huhugutin na yan. Nga, wala tayong pakialam doon. Basta importante, kung ako manggagawa, okay yan, libre. Oo. Oo. Pero may kinalaman lahat. Wag na natin silang kantsawan, no? Oo. Kasi alam naman natin, pamumuliti ka talaga yan. Pero dahil libre, tanggapin natin libre. Oo. At makatipid pa yung mga kababayan natin. Oo, malaking bagay malaking yun. bagay, oo. Isipin mo kung bumabiyahe ka araw-araw from north hanggang Cavite, no? Di ba? Dahil dire-diretso na yan hanggang Cavite, no? Yung LRT 1. Tsaka Sir Jay, nakita natin yung mga rally, no? Iba't ibang rally, natapos nga nilang pagpasyahan itong gobyerno na ito na ipadala si FPRD doon sa The Hague, Netherlands. Ang backlash nun matindi. Tapos nagpa-survey pa at ang resulta positive sa kanila. Parang kung ikaw naman ang parang kung ikaw ang yano nga Pilipino, yung normal na Pilipino, talagang mapapaisip ko, grabe naman itong mga optics Simple na ito. lang yan eh. Kung talagang tutuhanan yung survey, dapat nilabas nila ilan ang respondent, saan ginanap, anong economic and social bracket ng kanilang sinurvey, anong mga tinanong nila. Because we know, hindi naman kaila sa marami na there are a lot of spin doctors, no? Gagawa ng table survey yan. In other words, sa lamesa lang yan, no? Ganito, tapos ilalabas natin, massive. Unahin natin yung mainstream media sapagkat malawak ang reach niyan. Yun ang kanilang paniwala eh. Na nananalig sila doon sa traditional media, radio and television and print. Nakalimutan nila na pinag-combine mo yung radio, television, print and radio. Ang total reach niyan, wala pa sa 5 million. Ilan ba ang nasa social media? 79 million. Doon sila doon nagkakamali yung pagbasa kwenta eh. Kapareho ngayon. Nagsasalita, magpe-press briefing kunyari si the press secretary Castro. Tapos naka-live tayo ngayon. Sa tingin mo, mas makikinig ang tao doon sa briefing ni Yusek Castro kaysa doon sa talakayan natin ngayon? Yun na lang, simple. Hindi naman sa pag-aalsa ng bangko. Di ba? Lalo na yung mga nasa abroad, yung mga nasa Amerika na kasalukuyang ginagalugad ni Coach Oli, di ba? Tsaka ito nga yung mga OFW.
alam mo, hindi nadadala yan. Ayaw ko naman lecturean si Claire, no? Kasi magaling to, abogado ito eh. Pero yung kakapopo mo, walang epekto yan. Kunyari magalang ka pero bastos ka naman. No. Hindi pwede yun. No. Ang maraming ano eh. Alam mo, mulat na ang tao. Simula nung naglabasan yan sila Attorney Trixie Angeles, yung mga nagpapaliwanag tungkol sa batas, ano ang implication nito. Yan sila marami mga abogado. Kapareho niyan. Example na lang, kanino ka maniniwala? Kay Joel Ayala ng DCBB, pinag-uusapan yung West Philippine Sea, o kay Sas Rogando Sasot na isang Masters in Foreign Relations? Sinong may utak? Traditional media against new media. Yan nakakalimutan ng mga spin doctors at saka nitong mga politiko na nasa administrasyon eh. Na minamaliit nila at sinasabi nila, ang Panama, ako nga nag-invento niyan eh. Na kapag wala kang masagot, nung nagle-lecture pa ako, dyan sa GHQ ng Armed Forces at saka sa PNPA, pagka controversial at wala tayong pwedeng sagot, sabihin nyo lang fake news. Ako author niyan eh. Kaya alam ko, yan ang kanilang madaling sabihin na fake news para wala nang diskusyon.